Okay. So meron na naman tayong panibagong unit dito mga kaibigan. Epson L3110 again, for office use only, gamit na ng mga teachers. Black print only. Pasensya na rin kung super kalat ng shop ko ngayon mga kaibigan or ng work station natin. So, tignan natin to. Ayan. Matagal na rin daw silang hindi nag-clean, no? O nag-clean sila pero walang lumalabas na kulay. Tanging yung black lang daw ang meron. For sure, again, baka na empty na naman to, or ang gagawin na natin dito mga kaibigan is declag na tayo ng kanyang printhead. Lilinisan na rin yung kanyang printhead, no? I-overall service na natin to. After all, kung hindi pa rin siya gumana, ibig sabihin sira na talaga yung kanyang printhead kung pang black na lang to. Meron lang tayong dalawang screws na tatanggalin, magkabilaan. Then kumuha kayo ng pampatong natin. Yan. So dito tayo. Baklas lang to. Ang unang i-check naman natin dito mga kaibigan is syempre kung baka na-empty yung dito sa loob, no? Kung walang laman yung kulay dito, that means wala talaga siyang may lalabas. Especially kung hindi kayo nag-i-ink charge, no? Head cleaning, meron lang na konting na ipupush. Pero kapag ka ink charge naman mga kaibigan, kinakargahan talaga yung ating printhead. Black meron naman konti pero na-empty na yung iba. So, ang unang gagawin natin dito, i-pump out natin to. Yellow, magenta, cyan, and even sa black. Dapat mapuno to mga kaibigan. Kumuha kayo ng syringe, then i-pump out natin. Pero siguraduhin yung, bago kayo mag-pump out, merong sapat na ink dito sa ink tank. So, pump out lang natin. Yan, dapat mapuno to mga kaibigan. Push, pump out. Yun. Dapat mapuno lahat. Okay? Pagkatapos nating punuin to, proceed na tayo sa printhead mga kaibigan. Dapat ano dyan, i-unclog natin o mag-declog tayo. Sa printhead tayo, i-unclog natin or mag-declog tayo mga kaibigan. So overall na natin, no? So dito, yan. Dapat meron kayong dalawang flat. Meron lang tayong ipupush dito, magkabilaan yan. Dito, itong kulay white mga kaibigan. Yan. Tapos dito rin. Dan angat natin. Yun. Then, kumuha kayo ng screw. Tanggalin natin yung tatlong screws. Tanggalin natin yung tatlong screws. Careful lang. Okay. Dapat meron din kayong gloves dito mga kaibigan, para hindi kayo madumihan. Uy! Okay. I-remove natin to. Hugot lang. Yun. Then, ang cleaning solution na gagamitin natin dito mga kaibigan is mainit na tubig. So, kailangan nating magpainit ng tubig. Lagay natin sa ating syringe. Then, dapat meron din kayong hose mga kaibigan. Tapos, i-pump out natin to. So, meron tayong mainit na tubig dito mga kaibigan. Syringe na merong hose syempre. Nasaktong-sakto lang sa ating butas para sa head, no? Kargaan natin to. Make sure na malinis. Uy! So, lagyan natin yung syringe. Mainit na tubig yan mga kaibigan, ha. So dito, sa paglilinis ng printhead, careful lang, huwag dapat babasahin itong yung lagyan ng flex cable mga kaibigan dito. Huwag babasahin. Okay? So magsimula tayo sa black. Mainit talaga yung tubig natin. Yan. Then pump out natin. Yun. So okay na okay yung flow niya. Diyan na. Yun. Nakikita naman natin. So, ganyan. Yan.
So maganda yung buga ng black, which is yung sinabi ni ma'am na meron, yung black lang daw ang meron. So same process lang din mga kaibigan sa ibang kulay. Kung medyo matigas to, tsagain nyo lang, no, hanggang sa mapalambot natin. So dapat ganyan yung labas niya, spray type dapat siya. Okay? So pagkatapos nating i-pump out, no, kung matigas yan, medyo mahihirapan tayo. Pero luckily ito okay pa, no? Punasan nyo lang din, basta ito, wag lang babasahin dito mga kaibigan, ha, sa lalagyan ng flex cable. If possible, patuyuan nyo lang din muna. Punasan nyo kahit meron kayong cotton o malinis na tela, no? Yan. Bago natin isalpak ulit, patuyuan lang natin ng konti. Kapag okay na, pwede na natin ibalik mga kaibigan. So pagkatapos ng processing yon, recommended din mga kaibigan, no, na bago tayo mag power cleaning or bago tayo mag ink charge, kasi kailangan natin, no, dapat pigain nyo rin, linisan nyo rin yung inyong waste pad. No, madali lang din naman yung gawin yan mga kaibigan. Ito kasi nalinisan na daw ng administrative officer nila dun sa school. And then after nyo mapiga yan, proceed na tayo dun sa may adjustment program o sa resetter nito, no? Kailangan nating mag-ink charge. Okay? Kakargahan natin ng ink yung ating print head. So open natin yung adjustment program for Epson L3110. Then particular adjustment mode. Make sure na nakakonect na yan, ha. Then dito tayo sa ink charge. Okay? And then click natin dito ang not increment waste ink pad. Then, click natin ang ink charge para magkarga. Okay? Pero make sure na meron ding laman dito mga kaibigan, ha? Merong sapat na laman. Then, proceed. Yan. Ink charging. Kailangan nyong hintayin yung buong proseso na matapos to. Okay? Then after that, we're good to go. Cleaning na lang yung gagawin natin later on. Basic head cleaning na lang. So, hintayin natin na matapos to. Then tignan natin yung result kung meron na ba siyang kulay. Okay? Kasi nga dati, black and white lang daw yung lumalabas. So, tapos na tayo mag-ink charge. Pwede rin yung gawing 2 beses yan. Or recommended na cleaning na lang yung gagawin natin. Nandito rin mga kaibigan, no? Meron ding option dyan na strong, no, weak, middle. So ngayon mag-test print tayo dito sa Epson L3110 na ito mga kaibigan. Yan. Meron tayong document dito na may different colors. 1 copy lang tayo. Sana meron na. Kasi black and white na lang daw kasi ito mga kaibigan. Yung kasi problema sa ibang mga teachers, no, dapat mag-cleaning din kayo. Alright. Red, black, yellow, okay. Orange, green, blue. Done. Restored na mga kaibigan ang kulay ng ating Epson L3110 na dati black lang ang meron. Okay. So, ganun lang yung buong proseso mga kaibigan ng printed declogging. Kung super barado talaga siya, doon tayo magkakaroon ng problema. So, ganito yung mga steps kung print quality issue, no colors, no black. Ganun lang yung remedyo. So, dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.